pala si Ate LJ. At ngayong gabi, isang kwento ng pag-ibig at alaala ang aking ibabahagi. Isang kwentong nagpapatunay na minsan hindi kailangan ng multo para maramdaman mong may bumabalik. Sapat na mga alaala. Ito ang kwento ni na Angel at Victor. Isang pag-ibig na hindi natapos, kundi naiwan sa tahimik na alaala ng kahapon. Si Angel at Victor ay matagal nang magkasintahan. Hindi man perpekto pero totoo. Puno ng lambing, tawanan at mga simpleng plano sa buhay. Lagi silang magkasama sa mga gabi ng kape, kwentuhan at tahimik na pagtingin sa langit. Pero gaya ng lahat ng kwento, may dumarating na pagbabago. Lumayo si Victor para sa trabaho habang si Angel ay naiwan sa kanilang bayan at unti-unti naging alaala ang dating araw-araw. Isang araw nakatanggap si Victor ng liham mula kay Angel. Hindi iyon text o chat, liham na sinulatan ng kamay. Ang tinta may bakas ng luha. Mahal kong Victor, kung mababasa mo to, ibig sabihin ay natupad ko na ang pangarap kong makaalis. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng buhay, pero isa lang ang sigurado, ikaw ang pag-ibig ng mga araw na hindi ko malilimutan. Salamat sa mga tawa, sa mga yakap, sa mga simpleng salitang ingat ka kapag tumaan ka sa lugar na madalas nating puntahan. Isipin mo, nandyan pa rin ako, hindi bilang bulto kundi bilang alaalang nagpaiyak pero nagturo sa ating magmahal ng totoo. Huwag mo akong hanapin, Victor. Ang tanging hiling ko lang, huwag mong kalimutan kung paano kang umiti nung tayo pa. Angel. Binasa ni Victor ang liham ng paulit-ulit at sa bawat linya naramdaman niya ang presensya ni Angel. Hindi bilang multo, kundi bilang alaala na bumabalik tuwing tahimik ang gabi. Minsan, papatingin siya sa ulap o maririnig niya ang kanta nilang dalawa sa radyo at mapapangiti na lang kahit may luha sa mata. Sabi nila kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangan hawakan para maramdaman siya. Dahil ang pag-ibig kapag totoo, naging alaala na bumabalik hindi para saktan, kundi para ipaalala kung gaano tayo naging totoo noon. At ang aral ni Angel, hindi mo kailangan mawala para maramdaman ng iba ang halaga mo. Habang nandyan ka pa, iparamdam mo na. Dahil minsan, ang mga salitang hindi mo nasabi habang may oras ka pa, sila ang nagiging multo sa puso ng mga naiwan. At ito ang unang bahagi ng Multo Ako. Isang kwento ng pag-ibig na ngayon ay alaala na lang, pero kailanman hindi nawala.